Hi Masters! Ituturo ko sa inyo paano mag-register sa eTravel sa eGov application. Mas madaling mag-register dito sa eGov application compare mo sa website. Pag hindi nyo pa na-download at na-verify, ilalagay ko ang link sa baba kung paano. First thing first, i-click muna natin ang application. Antayin lang nating mag-open. Para sa mga iPhone users, i-click nyo lang ang allow. Para next time, Face ID na lang ang gagamitin nyo. Kung wala kayong Face ID, pwede rin ang MPIN. Wait lang nating mag-open. At ito na ang home. Dito sa home, may 3 steps kung paano kayo mag-register sa eTravel. Either way, pare-pareho lang naman yan. Ang unang step, i-click ang travel. Ang second step, i-click ang eTravel. At ang third step, scroll down nyo lang pababa. Dito sa suggested eGov services. Swipe nyo pa left, then makikita nyo ang eTravel. Ang ginamit ko yung travel. So, pagka-click nyo nito, ito ang lalabas. Add your passport ID. I-click lang ang capture your passport. And pag lumabas ito, itututok nyo lang ang passport nyo sa square. And kapag okay na, fill upan nyo lang itong passport information. Then click confirm and save. And wait nyo lang ulit, Masters. ID uploaded. Then press OK. Pagka-press nyo ng OK, ito ang lalabas. Step 1 of 3. Onboarding personal information. Ang kagandahan nito, yung nakasave sa passport nyo, nandito na. At yung mga wala naman, syempre, fill upan natin. Like country of birth, occupation, kung OFW kayo, and OFW classification. Then click next. Step 2 of 3. Permanent country of residence. Ang kagandahan dito kung anong nasa passport mo, yun na ang ilalagay niya. Then click next. Step 3 of 3, double checking na lang to, Masters. I-double check yung maigi kung tama ang linagay nyo. Kung may mali kayo, i-click nyo lang ang previews. At pag okay na, i-click nyo lang ang submit. And dito mababasa nyo, your profile is complete. Pwede na tayong mag-start gumawa ng eTravel. So bago tayo mag-start, basahin muna natin yung announcement. Sa mga nagtatanong kung kailan pwedeng gumawa ng eTravel, at least 72 hours or 3 days prior your arrival or departure in the Philippines. So dito sa travel registration, mamimili kayo kung for me or current user or for other family member. Tapos air or sea. Then mamimili rin kayo arrival entering the Philippines or departure leaving the Philippines. So ang gagawin ko for me, air and arrival. Then click continue. Step 1 of 3. New travel declaration. So fill upan nyo lang to, travel details, Philippine arrival via air. Then fill upan nyo din ang flight information. Then click next. Then step 2 of 3. Fill upan nyo lang tong health declaration. And sa mga nagtatanong kung kailangan pa ng vaccination, yan Masters, basahin natin as of July 22, 2023. No COVID-19 test or vaccination requirement when traveling to the Philippines. Then pag okay na, click next. And step 3 of 3 na tayo. Ito ang summary ng ginawa mo. I-double check nyong maigi, Masters. Pag may mali kayo, i-click nyo lang yung previews. And pag tama naman lahat, click nyo ang submit. And congratulations! You have successfully submitted your details. And wait nyo lang ang QR code. At sa mga nagtatanong bakit hindi na chine-check ng immigration officer ang inyong QR code, dahil pagka-swipe ng passport nyo sa system, makikita na nila na gumawa ka. So, para iwas aberya, lalo na pag departing passenger ka, gumawa kayo, Masters. After ng eTravel, gagawa naman tayo ng customs online declaration. I-click nyo lang to. Yan, baggage declaration. I-post nyo na lang or i-screenshot nyo na lang, Masters. And pag nag-scroll down kayo pababa, general declaration. Then click next. And dito, currency declaration reminder. Scroll down nyo pababa, then click nyo lang to. Then continue. Wait nyo lang mag-appear. Nakakatamad to, Masters. 1 of 5. Fill upan nyo lang ulit, travel details. And pag okay na, click next. Step 2 of 5. I-click nyo lang yung mga tinatanong. Yan, i-check nyo na lang, Masters, para may idea kayo. And pag okay na, click nyo save and next. Or pag may gusto kayong baguhin, press nyo ang previews. At itong nakakainis, pagka nag-click ka ng save and next, may lalabas na prompt. Please answer yes at least 1 of 3 to 12 questions. Paano kung wala naman talaga? So, nag-yes na lang ako sa number 12. Other goods not mentioned above. Then add item pa. So, dito, naglagay na lang ako ng chocolates. Ilalagay mo din ang quantity. Then, press add. Pati ang amount ilalagay. And pag okay na, i-click nyo lang yung add. Then, press save and next. May nakalagay din dito na declaration attachment.
Pero pwede na kayong mag-skip dito. Or save and next. At ang last step, step 5 of 5, summary. So, i-double check nyo lang ulit lahat pag tama. And pag okay na, put your signature, then submit. And lalabas ito, baka may nakalimutan ka pa. So, are you sure to submit? Press nyo lang ulit ang yes. And tada! Congratulations! And yan na ang QR code for e-travel custom. Sa baba, may choice ka kung print, download, and pwede mo ding i-screenshot tulad ng ginagawa ko. Pero kung gusto mong i-download, i-click mo lang yung download. And pag lumabas ito, press mo lang ulit yung download. And pag lumabas ito, download complete, press OK. Ganun lang kadali gumawa ng e-travel registration. And pati na din ang e-travel customs. Pag nagustuhan nyo yung ganitong content, don't forget to like and follow my page, Master Bay. And sharing is caring.